May mga panahon na ang mga taong pinakamalakas tumulong sa iba ay sila ring tahimik na nasasaktan. May mga leaders na nagtuturo ng pag-asa habang sila mismo ay lumalaban para manatiling matatag. Ngumingiti sa harap ng maraming tao, pero pag-uwi, pagod na rin. Minsan, iniisip natin na kapag leader ka, dapat palagi kang okay. Dapat malakas ka lagi. Dapat walang takot, walang pagod, walang sugat. Pero hindi ganon ang katotohanan. May mga leaders na naglilingkod habang sugatan. Nagtataas ng kamay sa worship habang umiiyak. Nagpapalakas ng loob ng iba habang sila mismo ay nangangailangan din ng lakas. At alam mo, hindi iyon automatikong ibig sabihin na mahina ang pananampalataya mo. Sapat sa iyo ang aking biyaya, sapagat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. 2 Corinthians 12:9. Gusto ng mundo ang image ng perfect leader, pero madalas ginagamit ng Diyos ang mga taong alam nilang kailangan nila sila. Hindi hinahanap ng Diyos ang taong walang sugat. Hinahanap niya ang taong handang sumunod kahit sugatan. May mga pagkakataon na pagod ka na emotionally, drained ka spiritually, disappointed ka sa tao, o may personal kang pinagdadaanan na hindi alam ng iba. Pero patuloy ka pa rin ginagamit ng Diyos. Bakit? Dahil ang calling mo ay hindi nakadepende sa pagiging perfect mo. Nakadepende ito sa biyaya ng Diyos. Sa Bible, maraming ginamit ng Diyos na tao na may pinagdadaanan din. Si Moses natakot. Si David dumaan sa matinding brokenness. Si Elijah napagod at gustong sumuko. Si Peter bumagsak. Si Paul nagdala ng thorn habang naglilingkod. Hindi ininago ng Bible ang kahinaan nila at hindi rin sila iniwan ng Diyos dahil doon. Minsan, akala natin kapag healed na ako completely, saka ako magagamit ng Diyos. Pero maraming beses, doon mismo sa proseso ng healing natin, tayo mas ginagamit ng Diyos para makaabot ng iba. Dahil ang healed scars mo balang araw ay magiging testimony ng grace ng Diyos. Stop pretending you are always okay. Hindi kailangang magpanggap na malakas palagi. May difference ang pagiging faithful sa pagiging fake. Bring your wounds to God, not just your ministry. Minsan, inuuna natin ang assignment kaysa intimacy with God. Hindi lang ministry mo ang mahalaga sa Diyos. Ikaw rin. Allow people to help you too. Kahit leaders, kailangan ng prayer, kailangan ng rest, kailangan ng community. 4. Lead from surrender, not pressure. Hindi mo kailangang buhatin lahat mag-isa. Hindi ikaw ang Savior. Si Jesus. Reflection questions. May sugat ba akong tinatago habang patuloy akong naglilingkod? Kailan huling naging honest ako sa Diyos tungkol sa nararamdaman ko? Naglilid ba ako dahil sa pressure o dahil sa pagmamahal sa Diyos? Inaalaw ko bang ihila ko ni God habang ginagamit niya ako? Baka pagod ka na. Baka tahimik kang lumalaban ngayon. Baka leader ka sa harap ng tao pero sa gabi, ikaw naman ang umiiyak. Alam ng Diyos iyon. At hindi ka niya minahal dahil malakas ka. Minahal ka niya kahit sugatan ka. Hindi hadlang ang healing process mo para gamitin ka ng Diyos. Minsan, bahagi pa nga iyon ng testimony mo. Habang pinapagaling ka ng Diyos, maaari ka pa rin niyang gamitin para magdala ng healing sa iba. Kung na-bless ka sa Devo na ito, comment Jesus para makasama sa aming online community. Shalom!